Hindi ba posible na mangyari yan sa Lucena City o sa lalawigan ng Quezon? O kaya ay sa Laguna o kaya ay sa Pagbilao? Bibigyan nyo ng pondo ang mga mayors at governors, samantalang sa iyo bilang sekretary, ipinagkatiwala ang bilyon-bilyong pondo na yan para ang DepEd Construction Department ang magpagawa niyan. Hindi natin sinasabing ang mayor o ang governor huwag magsabi sa iyo, Mr. Secretary, ito po ang kailangan namin. Hindi natin sinasabing gano'n. Dahil ang mga lungsod o kaya probinsya ang makikinabang. Pero dapat hanggang ganun lang sila. Kasi ang mayor, ang governor, may sarili silang pondo. Pinagtitibayan ng sanggunian. May mga pondo yan para sa edukasyon. Kaya nga sa inyo ipinagkatiwala yan. Bakit mo ibibigay sa mayor? Bakit mo ibibigay sa governor? Para ano? Para ibaba mo ang korupsyon? Eh kung ganyan ang laman ng kukote ni Angara, mag-resign ka na bilang Secretary of Education. Yan po kasi ang hirap na ang ginagawa nating Secretary ng Education ay politiko. Hindi ba si Angara, involved pa yan sa mali-maleta ng mga proyekto? Dahil yung dati nilang tauhan, yan yung binanggit ni Ping Lacson. At ipinagdidiinan ni Senador Marcoleta, ipatawag nyo sapagkat may malaking kinalaman yan. Tao ng mga Angara yan. Tapos ngayon, ang i-influensyahan mo naman para sa 2028, gusto mong gawin corrupt ang mga mayors dito, ang mga governors sa Pilipinas. Eh kung hindi mo kayang hawakan ng pondong yan, mag-resign ka. Kasi talagang mahirap hawakan yan. Halos trilyon na pondo na DepEd. Eh eto nga security sa mga eskwelahan eh. Hindi mo ma-manage ng maayos eh. Di ba? Last year, kaya nag-privilege speech yan si Robin Padilla dahil nung buwan ng August, hindi ako nagkakamali, September yan eh, o December eh. Sinususugan niya yung batas ni Kiko 20 years ago na amyandahan na. Mula sa 15 anyos, ang edad ng bata na dapat ikulong papanagutin sa batas ay ibaba sa 10 taon. Sapagkat pag pinag-aralan mo ang ibang bansa, ganyan na rin po, as low as 9 years old, meron ng criminal responsibility. Lalo na po sa Amerika, ang access nila sa baril. Di ba? Napakaluwag. Last year pa, ilang taon na nakakaraan, tinatalakay ko na po yan. Ang mga security sa mga eskwelahan, dapat nahigpitan. Bakit? Ako po nagkaroon mismo ng sariling karanasan eh. Nagtuturo pa ako eh. May nakapasok sa school namin, yung katabi kong classroom, babae at teacher, kumari ko, nakaupo yung bata, malapit sa hagdan, binarin. 22 paltek. Nabuhay naman yung bata. Hanggang ngayon, dala ng co-teacher ko na kumari ko at trauma. Ang ginawa ko, na marinig ko yung putok, alam kong baril, ipinasara ko kagad ng 2 pintuan, yung nasa gilid ko, at nandun sa mga bata, pinaharangan ko ng mga bangko para hindi makapasok at baka doon pa tumakbo. Sapagkat meron kaming 3 o 2 security yata, yung isa ay nagro-robbing, yung isa ay nasa main gate, yung isa ay paggabi. Kaya kung ako po masusunod, ang dapat na inilalagay ng security ng mga eskwelahan ay talagang security guard galing sa agency. O kaya ang DepEd, magtayo siya ng sariling security agency under ng DepEd. At yun ang kanyang ipalalagay sa bawat eskwelahan. Lalo na pag malaki ang eskwelahan, dapat yan, pinaka-minimum yan, 10 na security guards. 2, 3 ang nasa gates. Kasi ang eskwelahan naman, lalo na public, 2 o 3 ang gates niyan eh. Tapos may 2 nagro-robbing na naka-uniforme. At hindi dapat na kapalagay ang loob ng mga estudyante. Dapat may distansya. Yung ginagalang sila. At dapat naman maging kagalang-galang at professional ang mga security guards sa eskwelahan. Ay huhugot ka lang ng kung saan dyan. Pakilala si ma'am, pakilala si principal, bata ni principal, ilalagay mo security. Kakaibiganin ng mga estudyante, di labas-masok na yun ang mga estudyante, paano yung mga bag niya? Dapat yan may security rin babae. Bakit? Sapagkat ang ginagawa ngayon ng mga batang lalaki, yung mga illegal nila na bawal na dalhin nila, ipinalalagay doon sa kaibigan ng mga babae sa bag doon. Siyempre, nasa ibabaw nun, may lipstick, may suklay, hindi masyadong kakalkalin yun ang security na lalaki. Pero kung security na babae, may karapatan siya na bulaklakin nyo. Huwag po tayong magmaang-maangan. Huwag tayong gumaya sa kukote ni Kiko. Huli na, bulok na, panis na, pinaglipasan na ng 20 taon ang batas na yan. Kaya as September or December last year, Senator Robin Padilla stood for the amendment of that law authored by Kiko Pangilinan. Isang abogado na hindi makuha ang praktikalidad ng isang karaniwang tao na tulad ni Senador Robin Padilla. Hindi ko pwedeng palitin Senador Robin Padilla. Ang karanasan niya ay hindi karanasan ni Kiko. Ang karanasan ni Kiko dito lamang sa Puyong Tinta, sa libro lang. Sa mga seminars ng mga European human rights. Yan kasi ang masama sa bansa natin eh. Kopya tayo ng kopya sa mga agayuhan. Akala natin yun ang magagaling. Magagaling sila mag-Ingles, kinokopya natin. May diborsyo sila, diborsyo din dito. Hubaran sila doon, hubaran dito. May abortion sila doon, abortion dito. Naghuhubad sa TV, ang mga kababaihan natin, ginagaya sila doon. Hinihigitan pa natin. Dumadami ang mga bakla doon, dumadami din ang bakla rito. Baboy yung mga bakla doon, baboy din si Vice Ganda rito. O ano natututunan ng kabataan? Di kababuyan. Pwede pala yung kabit-kabit. Bakit? Napapanood namin sa Tulfo. O, kita nyo? Nino-normalize kasi natin ang hindi dapat normal. Yung ka-abnormalan ng mga dayuhan, ginagawa natin normal dito. Kaya ganito ang bansa natin. Maraming abnormal dito. Normal ang drugs doon, normal lang dito. Oh. Nakita mo yung sinabi ni Senador Padilla?
nung hulihin yung mga bata, tinatakot pa ang mga pulis. Alam ba ninyo may nakita akong comment? Habang pinipigilan ng dalawang pulis yung malaki-laki ang katawan ng namaril, 15 anyos yata yun. Ang laki. Mas malaki pa nga siya doon sa pulis eh. Malaki lamang yung katawan ng pulis. Pero yung batang yun ng 15 anyos, wari ko, nag-gym yun eh. Kasi ang katawan niya hindi na katawan pang bata eh. Edad niya lang. Pero ang isipan niya hindi na isipang pang bata eh. Dahil pa nga isipan ng matanda. Kung mababasa niyo yung mga palitan nila ng text, pinakikita sa ibang post, nakasulat lang yan sa salitang Bisaya. Mga waral yan eh. Kababayan ni Martin yan eh. Sabi ko nga po sa inyo sa Tacloban nangyari yan. Nag-seminar ako dyan, December. 3 days. 2023. Diyan mismo. Malapit sa eskwelahan na yan. Oh. Kasi, kaya tayo may problema sa eskwelahan, bulok ang ating mga estudyante. Hindi na nga malaman ng mga guro kung paano nila didisiplinahin eh. May Facebook ka namin, ipopost ka namin, ma'am, sir. Ang guro ang natatakot sa mga estudyante. Bakit? Ganon din ang mga magulang. Takot din silang dumisiplina ng kanilang mga anak. Bakit? Kasi ganito ang batas, ganito ang batas. Child abuse ka, ganito, ganyan. Ginaya natin sa Amerika. Ma'am, you cannot hit me. Dad, you cannot hit me. You're just phone away from me to report you to authorities. Tandaan natin, hindi tayo European country. Hindi tayo American country. Nasa Pilipinas po tayo. ASEAN country tayo. Ang pagdisiplina ng mga magulang sa mga bata sa mga bansa sa Asia ay iba po sa pagdisiplina